Good morning, Undersecretary. Yesterday, pinabulaanan po ng palasyo yung mga balita na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa. May we at least get an update on his whereabouts, kung ano po yung efforts ng gobyerno sa paghahanap at kung ano po yung bottlenecks, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya natutunton? Meron na pong binigay na update si Secretary John Vic Rimulya patungkol po dyan at tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon para sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ano po yung bottlenecks? Bakit po nahihirapan sa analysis ng palasyo yung pag-aresto kay Ronald De La Rosa? Hahayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Related question, ma'am. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes, still, there is. Thank you. Another follow-up, Harley Balbuena, IBC 13. Yusek, will there be any possible charges against those who spread or posted fake information regarding Senator Bato de la Rosa? Will the PCO Anti-Fake News Desk act on it? Nakausap po natin mismo sa Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa Anti-Fake News Desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. At atin ding hinihingi ng tulong, hindi lamang sa parte ng gobyerno, kundi sa parte na rin ng mainstream media. Inaasahan po kayo ng gobyerno na makipagtulungan din po dahil kung alam natin na ang source ay walang kwentang source, siguro hindi po natin dapat na maging sanhi na rin tayo na ito ay makalat. Maraming salamat sa inyong tulong. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Ano po yung possible penalties na pwedeng ipataw doon sa mga mapapatunayan na nag-violate ng or nagpakalat ng fake news about this incident? Tingnan po natin, inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO. Another follow-up, Maricela Lili, TV5. You said just one quick. May idea na po ba tayo or at least hinala kung kanino nanggaling tong misleading information? Kahapon nung tinanong ko rin kayo, MPC, kung saan nagmula, meron kayo ibinigay sa aking mga ibang informasyon. Pero hindi po tayo titigil doon. At tignan po natin. Kasi kung sila man nagsimula, pero meron syempre mga troll na nagpakalat nito. Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio. Ayusek, good afternoon po. Good afternoon na po. Kahapon po ang day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace sa naging desisyon po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process at kung may pahayag na rin po ang Pangulo since day 13 na po ng impeachment trial. Kung meron po, Yusek. Thank you. Patungkol po sa Supreme Court, nag-decision po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso ng impeachment proceedings. Patungkol doon sa kung ano ang reaksyon? Kung may reaction po si Pangulo, ma'am, sa day 13 ng impeachment trial, marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil. Personally, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol dyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso,
kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat, dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Thank you, ma'am. Reaction din, ma'am, sa mga kritiko na politically motivated po ang naging desisyon ng Supreme Court. Lahat po na naaapektuhan, yan lagi ang sinasabi, politically motivated. So, siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilionario. Yusek, as a trial lawyer, sino po inoobserbahan yung umaaktong mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense? Makikita natin sa hearing bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon at hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan di umano ng iba. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Sunstar Cebu. To me, good news ito para sa atin na nagmamahal kay Tatay Digong. Activist group submits a statement to United Nations Human Rights Council on Duterte administration. The International Career Support Association, through conservative activist Sean Pigorson Pujiki, has formally submitted a written statement to the 63rd session of the United Nations Human Rights Council regarding the detention of former President Rodrigo Roa Duterte. The document, identified as A/HRC/63-NGO-7, raises concerns under international human rights law, the Rome Statute, and the Nelson Mandela rules in relation to the Duterte's more than 500 days of pre-trial detention. So dito, formal, dahil meron ng submission yung document, nirereklamo yung politicization. Ano ibig sabihin? Ang Philippine government ginagamit yung ICC para political persecution sa mga Duterte. And then ano pa? Yung sobrang tagal na detention, pre-trial pa lang yan, more than 500 days na. And then yung health concerns ng ating presidente. At sana, ito, pag-uusapan talaga ito, sana, let's pray for a miracle na ang United Nations Human Rights Council ay gagalaw para maimbestigahan kumusta na ang ating Tatay Digong doon. Nakakalungkot po yung huling update
ni BP Sara nung nandun pa siya sa Netherlands na mayroon na daw bed sores si Tatay Digong at marami ng sakit na nararamdaman niya. So ano yung bed sores? Nangyayari yan pag matagal kang nakahiga sa skin natin, sa likod ba o sa puwet, yung mag-ano na yung skin, parang I don't know how will I describe it, magkasugat-sugat na kasi yung blood flow hindi na masyadong nakakadaloy ang dugo dahil nga yung kulang na siya ng mobility. Kaya na-imagine ko kung gaano kahirap ang kalagayan ng ating Tatay Digong doon ngayon. Una, malungkot. Siyempre, napalayo ka sa pamilya. Supposed to be, at this stage sa kanyang buhay, nagre-relax na lang sana si ating Tatay Digong kasamang kanyang mga apo. Kaya ito, napaka-sakit itong ginawa ng Marcos Jr. administration. Yung kanilang green of effort na dinala doon. Kaya, hindi mo masisi ang mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong na magalit sa administrasyong ito, lalo na yung mga taga Davao.